So for the last portion natin ng recording for Lecture 6, we will undergo a series of practice problems. So some of these are magkakatulad, so explain ko yung process, then kapag magkakatulad, identify na lang natin. So first, for this question, we consider a supersonic flow with Mach pressure and temperature given below. So the flow is deflected at a compression corner through 20 degrees. Calculate M, P, and T behind the resulting oblique shock. So, meron kang shock wave and ang sabi, nangyari daw siya because dumaan siya sa compression corner. Ano ba ang compression corner? Nothing but itong theta natin which is a deflection. So, this is 20 degrees. Given yung M, P, and T mo dito sa upstream, hinahanap ay M, P, and T sa downstream. So, paano yun? Question. Given ba yung beta mo? If hindi, you need to find it. Tangent theta is equal to 2 over sine beta times m1 squared multiplied by sine beta squared plus 2 all over 2k m1 squared minus or plus 2k m1 squared plus cosine 2 beta plus 1. So, double check ko nga kung plus siya or minus. Para makita na din natin yung flowchart na tinutukoy ko if you are unable to visualize it. Eto. So, plus nga, ako lang ako ng M1 squared. So, sulat natin dyan. M1 squared cosine 2 beta. So, ano yung tinutukoy ko doon na flowchart kung paano siya isosolve? So, una, tinatanong kung given ba yung angle. If hindi given, kailangan mo to. Saan ba natin gagamitin si beta? Dahil if you remember, ganito yung mangyayari sa flow kapag may deflection. Papasok si M, then ang mangyayari, susunod si M2 dun sa flow. Pero ang hirap i-predict niyan. So what we need is to get the normal of 1 para tatagos tayo dito to get the normal of 2. So ang meron dyan is geometrically possible na solution. So makukuha mo yung yung si beta. After mo makuha si beta, kailangan mo siya to get the normal one, which is equal to m1 sine beta. If you remember, ang flow natin sa pag-solve ay we start with finding beta, then we need to find the Mach 2. So paano tayo makakapunta dyan? So first is, after finding beta, we use M1. Ipapasok natin dito to get MN1. Next, meron tayong MN1, we can use it to find MN2. And MN2, mahahanap natin to get M2. Ito na yung may pinakamahabang process to get the Mach number 2. But madali lang naman siya. For this 2, para makuha siya, kailangan mo lang ito, MN1 equals M1 sine beta. Para makuha mo tong dalawa, MN1 and MN2, what you need is MN2 squared is equal to yung formula for normal ng back natin, which is MN1 squared times K minus 1 plus 2 all over MN1 squared times K plus 1. So, ito yung MN1, ito yung MN2. Makukuha mo na siya. Then, lastly, MN2, papuntang M2, anong gagawin mo? MN2 equals M2 sine beta. Ayun sa M2. So, yun yung flowchart niya. After that, kunin mo si P. Paano makukuha si P? P2 over P1 equals 2K M1 squared. N1 in this case, minus the binomial K minus 1 over K plus 1. At si T2 over T1 is equal to
P1, P2 over P1 times V2 over V1. Then, masasagutan mo na siya. In this case, ang masasagot mo ay itong ratio lang. So, similar with how we deal with lapse rate, kung makukuha mo si P2 over P1, ang gawin mo equals A. O din gawin mo, i-multiply mo na lang P2 is equal to P1 times A. So, you get the answer. Ganun din sa T2. Yung process na yan is persistent dito sa 2 and 3. Pare-parehas lang yan ng process. So, isa-solve na lang. Next, dito tayo sa number 4. Naiba na sa number 4. Paano naman yung process pag magsosolve tayo ng, ang sabi dito, sharp corner. O ano ba yung sharp corner? Ito. Which is, hindi na siya compression corner. Sharp corner is the convex expansion wave na to. Ito na din, oh, may clue na din. So, first is tatakbo ka from here, M1. Remember that V, M1 or the angle is equal to square root ng K plus 1 over K minus 1. Arc tangent is square root ng K minus 1 over K plus 1 times the square root ng M1 squared minus 1 minus arc tangent M1 squared minus 1. Anong mapapala mo dito? You will get the expansion angle VM for VM1. Next, tanong, given ba si VM2? Hindi. So, ito, hindi mo din alam. I-solve mo din. So, K plus 1, K minus 1, arc tangent, square root ng K minus 1, K plus 1, M1 squared minus 1, arc tangent, M1 squared minus 1. Sorry, 2. M1 2 pala. Ay, M2 squared. Ngayon, kanina kasi given si M1. Eto. Pero dito hindi given si M2. Kasi si M2 yung hinahanap natin. Isa sa hinahanap. Para makuha mo tong pressure and temperature. So, anong gagawin natin? Remember that theta is equal to V M2 minus V M1. So, i-compute mo muna. Na-compute mo na si VM1, di ba? Meron ka na. Si VM2 hinahanap pa lang. Pero si deflection angle ay 15. So we can write this as 15 equals VM2, let's say ito store mo sa A, minus A. So VM2 is equal to 15 plus A. So meron ka na ditong sagot. Pag sinubsolve mo, mahanap mo ngayon si M2. So ganun yung process niya. VM1 tapos, kukunin mo si VM2 using theta and VM1. Then, pwede mo nang makuha si M2. After mo makuha si M2, saan mo ba gagamitin to? Gagamitin mo si M2 para makuha na tong pressure and temperature. Ito ay isentropic flow. So, P2 over P1 equals 1 minus 1 plus K minus 1 over 2 M squared raised to K over K minus 1. Similar with temperature, wala lang yung exponent. So, ganun yung magiging general process when solving for this kind of equation. Hanapin nyo kung saan yung mga kulang. Kapag dalawa yung kulang, hahanapan mo ng formula kung saan pwede mong masagutan yung isa. Remember, kapag meron kang equation na dalawa yung kulang, expound mo muna. Saan ko kaya pwedeng makuha si M2? Or, saan ko kaya pwedeng makuha si VM2? So, yung process niyan is katulad lang din naman neto. So, itong number 6, wag nyo nang sagutan.
Tatlo na kasi yan. Pero kung gusto niyo sagutan up to P2, okay lang naman. Ito kasi, tatawid ka lang, similar process lang din. Pahaba lang ng pahaba. Pero dito tayo. So, paano natin ma-identify? Again, this is a convex corner. So, this is what? Convex is expansion. So, ito, expansion din, as well as this one. So, expansion lang din. So, ano yung kailangan natin i-consider when nagsosolve tayo? So, pwede mo ding gawin dito is opposite or pabaliktad. Hinahanap is calculate the pressure and temperature of the expansion wave. So, saan ba yung formula niyan? So, for pressure, P2 over P1 equals 1 plus K minus 1 over 2 M squared raised to K over K minus 1. So, given naman si K, ano na lang ang kulang? So, si M na lang ang kulang. Where saan mo mahanap si M? In this case, M2. So, yung formula na alam mo na meron siya ay Vm2 equals square root ng K plus 1 over K minus 1 arctangent square root ng K minus 1 over K plus 1 square root ng M1 squared minus 1 minus arctangent square root ng M squared minus 1. Ngayon, dito mo siya makukuha. Ang problem mo, saan mo ito kukunin? So, theta equals Vm2 minus Vm1. Kaso, saan mo kukunin to? Given siya. Ayun. So, si Vm1 naman, saan natin kukunin? Vm1 equals square root ng K plus 1 over K minus 1 arctan square root ng K minus 1 K plus 1 square root ng M1 squared minus 1 minus arctangent square root ng M1 squared minus 1. Oh, may K ka, merong M1. Ayun, given. So, dahil given na lahat ng variables, pwede mo nang isolve mula dito, going backwards. Tapos, four-step process lang. So, when solving, para makarami kayo ng practice problem, ang isolve nyo is process, sa dulo mo na lang ilagay or itry si solving with numerical value. Kasi kapag pinractice nyo muna sa papel or sa tab nyo, yung process on how it will be solved, ilista nyo yung mga conditions and scenarios, okay, ito yung gagamitin kong formula kasi ito yung given, then hindi kayo nalilibit sa specific problem lang. Kasi if you were to start inputting numbers agad, na ma-mask off na agad yung movement ng equation. So, onti lang ang kaya nyong isolve, yung related lang sa problem na yon. So, I highly suggest, isolve nyo siya twice. One, mag-focus lang kayo sa equations lang. Then, two, if nakuha mo na kung saan sila idodrawing, kung saan mo sila sasagutan, na map out mo na, then saka mo ilagay yung value to check kung tama yung pinagagawa. So, that should be it. Ang ating references is andito pa din as well as must read materials. Kayo bahala. Binigay ko na sa inyo tong materials. Babasahin na lang. So, basahin. That's it for our midterms. And meron pa bang additional topic for midterms? Wala na. This is the whole midterm lecture natin in lecture 5 and lecture 6. So, thank you for listening and I hope mag-aaral kayo. Do your assignment, do your part as the learner on our active learning. So, activities, yung mga quizzes natin is mangyayari sa school. So, see you in kapag meron ng pasok.